Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Hi, ako si Josh, 19 years old. Mahirap ang buhay kaya hanggang senior high school lang ang natapos ko. Pangarap kong makapag-college balang araw, pero sa ngayon, kailangan ko munang isang tabi iyon. Mas kailangan kong maghanap ng trabaho para makatulong sa mga magulang ko at makapag-ipon para sa pag-aaral ko sa hinaharap. Alam kong hindi magiging madali ang daan, pero handa akong magsimula sa anumang marangal na trabaho. Pero hindi pala ganoon kadali ang maghanap ng trabaho para sa isang tulad ko na senior high school lang ang natapos. Akala ko noon, basta magsisikap lang ako at magpapasa ng resume, may tatanggap na agad sa akin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan kung gaano kahirap ang realidad. Sa bawat trabahong ina-applyan ko, madalas ang hinahanap ay may college degree, may work experience. Kahit gustong-gusto kong magtrabaho at handa akong matuto, hindi iyon laging sapat para mabigyan ng pagkakataon. May mga araw na uuwi akong pagod, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa paulit-ulit na pag-a-apply at rejections. Nakakababa ng loob at pagkatao, pero wala akong ibang pagpipilian kundi magpatuloy. Pero minsan, hindi ko maiwasang mainis kina mama at papa. Naiisip ko, bakit pa sila nagkaroon ng 4 na anak kung nahihirapan din naman pala silang buhayin kami? Minsan, sumasagi pa sa isip ko na sana hindi na lang ako isinilang kung ganito rin lang ang magiging buhay. Alam kong mabigat sabihin iyon, pero iyon ang totoo kong nararamdaman sa mga panahong parang wala ng pag-asa. 4 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Ang 2 kong kapatid ay nasa elementarya pa, habang ang isa naman ay nasa second year high school. Habang tumatanda ako, mas lalo kong naiintindihan kung gaano kahirap ang sitwasyon namin. Maliit lang ang kinikita ni mama bilang kasambahay, at si papa naman ay construction worker na hindi rin palaging may trabaho. Alam kong nagsisikap sila para may maihain sa mesa at maitaguyod kami. Nakikita ko ang pagod nila at alam kong hindi rin madali ang pinagdadaanan nila. Pero masakit din isipin na kahit kapos na nga kami sa pera, malaki pa rin ang nagagastos sa mga bisyo. Si papa ay halos hindi nawawalan ng sigarilyo at alak. Si mama naman ay nahuhumaling sa mga online gambling games. Minsan naiisip ko, paano kung ang perang napupunta roon ay naipon na lang para sa pagkain, sa baon ng mga kapatid ko, o sa pag-aaral naming lahat? Hindi ko sila kinamumuhian. Mahal ko pa rin sila dahil sila ang mga magulang ko. Pero bilang anak, hindi ko maiwasang masaktan at magtanong kung bakit parang kami ang nagdadala ng mga desisyong hindi naman kami ang gumawa. Ang tanging gusto ko lang sana ay magkaroon kami ng mas maayos na buhay at ng pagkakataong makapag-aral ng hindi araw-araw iniisip kung saan kukuha ng panggastos. Dapat sana nag-aaral ako ngayon. Dapat ang iniisip ko ay mga assignment, projects, at exams. Hindi kung saan ako kukuha ng pamasahe para makapagpasa ng resume o kung sino ang tatanggap sa akin kahit senior high school lang ang natapos ko. Sa edad kong ito, dapat unti-unti kong binubuo ang pangarap ko sa college. Pero imbes na nasa loob ako ng classroom, heto ako ngayon, nagpapakahirap maghanap ng trabaho para makatulong sa pamilya at para balang araw ay magkaroon ng pagkakataong maipagpatuloy ang pag-aaral ko. Minsan naiinggit ako sa mga kaedad kong ang problema lang ay ang grades nila o kung anong kurso ang kukunin nila. Ako kasi, ang iniisip ko ay kung paano kami makakaraos sa susunod na araw. Pero kahit masakit ang realidad, wala akong magagawa, kundi ipagpatuloy ang laban at umasa na balang araw. Ako naman ang magkakaroon ng pagkakataong tuparin
ang mga pangarap ko. Bro, mag-apply ka sa call center. Tumatanggap sila ng kahit high school lang, sabi ng tropa kong si Martin. Totoo ba? Tanong ko. Oo. Bro, yung pinsan ko nagbu-work siya now sa call center. Senior high school lang din siya. Sabi niya. Magkano naman ang sahod kaya? Tanong ko. Depende daw sa experience. Pero kapag newbie nasa 16,000, sabi niya. Naku, malaki na yan. Sige, try ko mag-apply bukas. Kinabukasan, maaga akong nagising. Halos hindi ako nakatulog sa kaiisip. Halo-halong kaba, pag-asa, at takot. Ito na siguro yung pagkakataon na matagal ko nang hinihintay. Inayos ko ang damit ko. Simpleng polo at maong lang, pero sinigurado kong malinis at maayos akong tignan. Hiniram ko pa nga yung sapatos ng kapitbahay namin para lang maging presentable. Nagpunta ako sa company na pinagtatrabahuhan ng pinsan ng tropa ko. Habang papalapit ako sa building, mas lalo akong kinabahan. Pero this time, may halo na itong excitement. Ginagawa kong referral yung pinsan ng tropa ko. Kapag nakapasa kasi ako, may makukuha siyang referral fee na 10,000 and ibibigay niya sa akin yung kalahati kaya gagalingan ko. Pagdating ko sa building, agad kong nilapitan ng guard at nag-iwan muna ng valid ID bago ako pinapasok. Pagpasok ko sa loob ng recruitment, dumiretso ako sa receptionist at iniabot ang resume ko. Sir, please have a seat. Tatawagin na lang po kayo for initial interview, sabi ng babae na in charge sa receptionist area. Okay po, salamat, sagot ko. Umupo ako sa isang bakanteng upuan at saka napatingin sa paligid. Doon ko napansin. Marami palang applicant din, hindi lang ako. May mga naka-formal, may mga mukhang fresh graduate, at may mga katulad ko rin na halatang kinakabahan at tahimik lang sa isang sulok. Habang pinagmamasdan ko sila, hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko. Mas magaling kaya sila? Mas fluent kaya sila mag-English? Mas may chance kaya silang matanggap? Unti-unting bumalik yung kaba sa dibdib ko. Huminga ako ng malalim at inayos ang pagkakaupo ko. Kailangan kong makapasa dito. Bulong ko sa sarili ko. Maya-maya pa, tinawag na kami ng interviewer isa-isa. Isa-isa kaming pinapasok sa isang room. Pagpasok ko, mas lalo akong kinabahan. Hindi pala ito simpleng interview lang, panel interview. Marami kami sa loob, halos magkakatabi, lahat tahimik, lahat halatang kinakabahan. Sa harap namin, nakaupo yung interviewer, nakatingin sa amin parang sinusuri na agad kung sino ang may potential. Okay, let's start. Who's Shena here? Tanong ng interviewer habang hawak yung mga resume namin. Agad na nagtaas ng kamay yung isang babae sa gilid. That's me, sir. Sagot niya. All right, Shena. Tell me something about yourself. Tumayo siya at inayos ang buhok niya bago magsalita. No need to stand up, sabi ng interviewer tapos bumalik siya sa pagkakaupo. Hi, I'm Sheena. I'm a college graduate with a degree in business management, and I'm applying for the position of customer service representative because I want to gain experience and help my family financially. I believe I'm a fast learner and I'm willing to be trained. Sagot niya. Tapos ako naman ang tinawagan. Who's Josh? Tanong ng interviewer. It's me, sir. Sagot ko. Okay, let's start. How would you describe the color red to a blind person? Tanong niya. Bigla akong nagulat. Hindi ko inaasahan ang tanong. Akala ko tungkol sa sarili ko or experience ko ang itatanong. Pero iba pala. Ilang segundo akong natahimik. Pinilit kong magsalita. Pinilit kong mag-isip. Pero wala. Parang biglang nablangko ang isip ko. Habang tumatagal ang katahimikan, mas lalo akong kinakabahan. Ramdam ko na lahat ng mata, nakatingin sa akin, hinihintay ang sagot ko. Pero wala talaga akong masabi. I'm sorry, sir. Hindi ko po alam kung paano sagutin. Mahina akong sabi. Tumango ang interviewer. It's okay. You can come back and try again next month.
You may leave. Sagot niya, tapos umalis na ako sa room. Nahiya ako sa sarili ko. First round pa lang, ligwak na agad ako. Umuwi ako ng mabigat ang pakiramdam dahil nasaktan ako sa nangyari. Pero hindi ako tumigil. Nag-practice ako ng mga interview questions at pinagbutihan ko palalo ang paghahanda. Tuloy-tuloy lang din ako sa pag-a-apply hanggang sa umabot na ako sa final interviews. Pero sa kasamaang palad, ligwak pa rin. Araw-araw kong sinusubukan na mag-apply, kahit nakakapagod at paulit-ulit ang rejection. May mga pagkakataon pa na sumasama ako sa mga headhunter para lang makalibre ng pamasahe at pagkain. Hindi man madali, tiniis ko dahil alam kong bawat hakbang ay bahagi ng proseso. Ang dami ko nang natatanggap na rejection, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako natatanggap. Napapatanong na lang ako sa sarili ko. Akala ko ba pwedeng makapasok sa call center kahit hindi college graduate at walang experience? Bakit parang ang hirap pa rin para sa akin? Paulit-ulit kong iniisip kung may mali ba sa akin. Kulang ba ako sa skills? Sa confidence? O baka hindi pa talaga ako handa? Minsan nakakapanghina na rin. Nandito ako sa BGC. Ngayon, nakaabot na naman ako sa final interview. Pero iba na ang pakiramdam ko kumpara dati. Hindi na ako kinakabahan at hindi na rin ako takot sumagot sa mga tanong. Parang nasanay na lang ako sa process. Ang nasa isip ko na lang, gagawin ko ang best ko. Kung tanggapin, salamat. Kung hindi, tuloy lang ulit sa pag-apply. 10:30 ng gabi yung start ng final interview ko. Nagugutom na ako at hindi pa ako kumakain. Pero tiniis ko lang. Habang naghihintay, nagbabasa ako sa phone ko ng notes tungkol sa mga posibleng interview questions. Paulit-ulit, parang gusto kong ipasok lahat sa isip ko bago ako tawagin. Hanggang sa dumating na ang final interviewer ko, isang matabang bading na makapal ang makeup. "Hi, thank you for patiently waiting. How are you today?" Tanong niya sa akin. "I'm okay, sir," sagot ko. "You look nervous. Don't be nervous," sabi niya habang nakangiti. Mukha naman siyang mabait, kaya unti-unti akong kumalma. Parang nawala yung bigat sa dibdib ko at mas naging kampante ako sa sarili ko. Nagpatuloy sa pagsasalita ang interviewer. "By the way, I'm one of the HR managers here, and I'll be conducting your final interview. The team leader who was supposed to interview you had an emergency, so I'll be the one to do your final interview. Let's make this quick. Tell me about yourself," sabi niya. "Hi, I'm Josh, 19 years old, and I live in Tondo, Manila. I'm the eldest among my siblings. I enjoy playing basketball during my free time. I'm a senior high school graduate, and although I don't have much experience yet, I'm very willing to learn. I'm committed to improving myself, and I always do my best in everything I do. I'm hardworking, adaptable, and eager to grow, especially in a role where I can develop my communication skills and provide good service to customers." Sagot ko. "By the way, Josh, pwede na tayong magtagalog. May girlfriend ka na ba?" Tanong niya. Medyo nabigla ako sa tanong, pero napangiti na lang ako ng kaunti. Hindi ko inaasahan na magiging ganun ka-casual yung usapan sa kalagitnaan ng interview. "Wala pa po," sagot ko. "Sayang naman be, sa gwapo mong yan. Wala ka pang girlfriend. Totoo ba?" Sabi niya parang hindi naniniwala sa sinabi ko. "Hindi ko po priority yung love eh. Ang priority ko kasi magkaroon ng trabaho." Sagot ko. "Good to hear that. By the way, ilang beses ka maglulu sa isang araw?" Tanong niya, tapos medyo natatawa pa siya. Medyo nailang ako sa tanong niya. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganun ka-personal ang itatanong sa akin. Hindi ako nakapagsalita kasi naiilang na ako. Sunod-sunod pa yung mga tanong niya. Mga personal na bagay na. Tinanong niya ako kung pumapatol daw ba ako sa bading at marami pa siyang tinanong na hindi naman na related sa trabaho. Tapos nagsalita ulit siya. "To be honest, Josh, you didn't pass the interview. You failed. We are actually looking for someone who is a college graduate and has experience,
So I'm really sorry but we can make an exception. I can give you the job offer. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Ang creepy niyang tumingin sa akin. Imbis na matuwa, nakaramdam ako ng kakaibang kaba at pag-aalinlangan. Parang may mali sa sitwasyon. Pero dahil desperado na akong magkaroon ng trabaho, tinanong ko siya kung ano yung exception para makuha ko yung job offer. Ano po yung exception? Tanong ko. Tapos lumapit siya ng bahagya sa akin at bumulong. Isusubo ko yung tarob mo, sabi niya. Nagulat ako sa sinabi niya, hindi ako makapaniwala. Tapos nagsalita ulit siya. Pero joke lang yun, sabi niya sabay tawa. Naramdaman ko ang gutom at pagod ko. Ilang araw na rin akong paulit-ulit na bumabalik sa mga interview, umaasa na may isang tatanggap sa akin. Wala na rin akong oras, kailangan ko na talagang magtrabaho. Kaya kahit alam kong may mali, pumayag ako sa gusto niya. Sige po, payag ako. Basta magka-job offer ako at magkaroon ng trabaho, sagot ko. Sure ka na dyan? Tanong niya. Tapos tumango lang ako. Okay, sagot niya. Bigla niyang nilak ang pinto ng interview room at ibinaba ang mga kurtina. At doon na niya ako minukbang. Nakapikit lang ako habang ginagalaw niya ako. At nung matapos kami, tumupad naman siya sa pinagkasunduan. I got the job offer. 20,000 ang basic pay, may night differential pa. At sa Monday na agad ang start ng training. Healthcare account pa ang hahawakan ko. In life, there are things we need to do to survive. You give something, you get something. Simple. When people are in survival mode, they don't always get to choose what's right. They choose what's available, what's immediate, what keeps them going, even if it costs them something inside. I used to think I had limits, lines I would never cross. Now I understand. Those lines don't disappear. They just move when you're trying to survive. And maybe that's something people don't always see. It's easy to judge from the outside, easy to say what someone should or shouldn't have done. But not everyone is fighting the same battles. Not everyone is choosing freely. Some people are just choosing what hurts less, what lets them breathe, what gets them through another day. So maybe before we judge people, we try to understand. Because in the end, we don't really know someone's story. We only see their actions, not the desperation behind them. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking inspirasyon ito para patuloy pa naming pagandahin at paghusayan ang mga kwentong hatid namin sa inyo. Huwag din kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin ninyo kung ano ang mga nagustuhan ninyo, kung ano ang maaari pa naming pagbutihin, at kung anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. At para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at behind the scenes ng aming content, i-follow ninyo kami sa X, Instagram, TikTok, Facebook, at YouTube sa The Vibe is Unfiltered. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Dito lang sa The Vibe is Unfiltered.